Mga kapatid, bigyan natin ng reaction video and commentary etong reaksyon ni Secretary Gibo Teodoro doon sa sinabi ng China representative o isang general ata ng China to na ang China is isang mapagmahal na bansa at maibigin sa kapayapaan mga tol. Panoorin natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome mga kapatid sa bago nating reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 127,000 na tayo mga kapatid. No, maraming salamat, lalong-lalo na't dumarami ang ating mga kababayan, mga Pilipino na nabubuksan na ang diwa. Do meron pa ring iilan-ilan mga kapatid na talagang bulag pa rin sa katotohanan, hayaan na natin sila, 'di ba? So at least tayo mga kapatid at lalo tayong dumadami, nabubuksan ng ating kaisipan sa totoong ipinaglalaban ng ating bansang Pilipinas. Do maraming salamat sa China doon sa kanilang pagbibigay ng tulong o magbibigay daw sila ng tulong, $2.4 million doon sa mga nasalanta ng bagyo. Pero ibang usapan to mga tola. Ang usapang to ay tungkol sa soberanya ng Pilipinas. So ito mga kapatid, wag na natin patagalin pa. Panoorin muna natin itong clip ng videong to sa isang dialogue na ginanap few months ago na mga kapatid, no? My response to the Secretary Teodoro from the Philippines. The Secretary mentioned so much about China. His main theme is about China, South China Sea, and he mentioned also Taiwan issue and the East China Sea, even the Yellow Sea issue. First of all, China is a peace-loving country. China is not a war-mongering country. Imagine, look at since the end of the Cold War, how many wars China was involved. So ito yung sinasabi niya mga tol, no? I-elaborate natin. Ang China daw ay isang peace-loving country, no? Maibigin, mapagmahal sa kapayapaan. Sabing ganon. At mula daw nung Cold War, tinatanong niya, ilan pa bang gera ang kinasangkutan ng China? Kasi hindi daw sila mahilig sa gera. It's not a warmongering country. Sabing ganon. So siya mismo nagtatanong, ilang gera ba ang kinasangkutan ng China mula nung matapos yung Cold War na yon? Diba? Alam naman natin, wala. Madalas lang sila sa mga drill, madalas lang sila sa mga intimidation. Pero doon sa mismong bakbakan, wala sila noon mga tol. Pero bagamat wala sila doon sa mga aktual na gera, alam naman natin mga tol kung gaano nila pinalakas ng husto yung kanilang sandatahan. Diba? Ipinaparada nila yon yung kanilang mga naglalakihang missile do, maraming issue at nagsasabing natuklasan daw na yung mga missile na yon puro tubig lang ang laman. Well, di natin alam kung may katotohanan yon, pero yun ang lumabas na mga bali-balita at report nitong mga nakaraang panahon mga tol. So kahit na wala silang kinasasangkutan, nakita naman natin kung gaano nila pinalakas yung kanilang sandatahan, panghimpapawid, pang dagat, pang lupa. Talagang sobrang, alam nyo na, lakas. So tuloy natin. Okay. In the world, China is proposing, advocating for a community of shared destiny of human beings, while many people, some people, including some panelists here at this dialogue, okay, we're talking about the so-called like-minded countries. That means there are non-like-minded countries. Okay, I think this is the war. This is the mentality of the Cold War, the division of the world into different blocks. Well, sir, So ngayon, ang ginagawa na niya is ipinapasa na niya sa ibang mga tao yung problema mga tol. No, yung kukuntsabahan, 'di ba? Iba daw sa mga panelists na yan, sinasabi nila mga like-minded countries. So ito daw ay mentality ng Cold War mentality. Kumbaga, parang sinasabi niya rito sa kanyang pahayag is nagtutulungan sila etong mga to, hindi kapayapaan ang hinahangad
Ito'y kaisipan ng gusto ng kaguluhan, yun ang sinasabi nila. Inaano nga nila di ba? Mahilig sila sa ganun yung panggagaslight mga tol. So dito inaawat na siya, sabi, magtanong ka na kung magtatanong ka. Our time is up, so could you please wrap up? Or if you have a question, then please raise a question. Otherwise, we have to close the session. Because actually so many things about China discussed, I think China has a right at this forum, at this dialogue, to explain itself, its policies. Otherwise, finally, China's position in the South China Sea is very clear and consistent. I think Mr. Secretary knows very well. I don't want to elaborate. China wants to solve the problem with the Philippines and other countries, ASEAN countries, through peaceful means, through dialogue and discussion. Well, thank you. So dito sinasabi niya, may karapatan naman daw silang ipaliwanag yung sarili nila. Pero dapat kasi, hawak niya yung mic, ang gagawin niya lang is magtanong doon sa mga panelist na nandoon. Yun yung kailangan gawin niya, hindi yung mag-explain sa sarili niya. Sabi niya ganoon. Pwede naman daw malutas ng China at ng Pilipinas ang problema nila at maging sa ibang mga bansa din. So kailangan lang daw niya ipaliwanag mga tol yung side ng China. Sir, I think you are utilizing this time. You had your golden opportunity if you joined the arbitration and you would have told the whole world your position, but you chose not to. All right. Maybe you would have lost. Okay, I think. Tinawanan na lang. So ito mga kapatid, pakitaan ko lang kayo ng ilang mga video, no? Nang sinasabi ng China na peace-loving country, mga tol, not war-mongering country. So ito ang kanilang ginagawa sa ating mga barko na nasa loob ng ating exclusive economic zone, which is pumirma din naman sila, signatory state mga kapatid, etong China doon sa UNCLOS na nag-define nitong 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Panoorin natin. Tanggalin na lang natin yung awit at nakakahiya doon sa ibang mga kababayan nating Pilipino na umaawit nito. Pero kahit man lang sa boses no, hindi nila magawang maipagtanggol ang Pilipinas. Yan no. Winawater cannon mga tol ng barko ng China ang ating Coast Guard, ang ating PCG na nagpapatrolya dito sa ating karagatan. Dito sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone. From the word itself na exclusive, dapat meron tayong meron tayong eksklusibo. Tayo lang mga kapatid ang dapat ume-enjoy, kumukuha ng mga yamang dagat, like for example, langis, gas, isda o kung ano man ang pwede pang mapakinabangan dito sa karagatan na makakatulong sa ating ekonomiya. Hindi tayo tumatawid beyond doon sa 200 nautical miles na inilaan para sa atin, 'di ba? Ng UNCLOS, kasi UNCLOS ang nag-define yan mga tol. Hindi tayo tumatawid lagpas doon. Napakalayo natin mga tol sa China. Actually, sila nga ang lumapit dito sa atin. Within 50, 75, 100 nautical miles mula sa ating baybayin, nandiyan na sila. Diba? O isa pa mga kapatid, ito yung BRP Sierra Madre. Pakinggan natin yung sinasabi nila. Sabi, this is China. Nasa may Ayungin Shoal to mga tol. Nandito yung BRP Sierra Madre. Sabi niya, this is China. Go back to the Philippines. That's where their Coast Guard shouted at our men. Sabing ganon mga kapatid nitong nakapost dito. Inside our waters, more than 1,200 kilometers from their nearest ashore. The irony, they are the ones trespassing inside the Philippines exclusive economic zone affirmed by the 2016 arbitral ruling and the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. The world already knows China has no sovereign rights over Ayungin Shoal. What we saw wasn't law enforcement. It was bullying under the mask of might. Every time they shout, go back, they remind us that we're defending our freedom to stand in our own seas. We do not yield, we do not leave. The West Philippine Sea is ours. Sabing ganon mga tolo. Ito panoorin ulit natin. China!
This is the Philippines. Ito ay video mula sa China mismo kasi Chinese Coast Guard to eh. This is China, go back to Philippines. Sabing ganon mga tol. Peace-loving country yan ha. Peace-loving country yan. Go back to Philippines. China. This is not China. This is not China. This is the Philippines. This is China. Go back to Philippines. So ngayon, marami pa ring mga Pilipino ang hindi nakakaunawa tungkol dito. Kasi sinasabi nila, bakit kasi inaangkin ng China ang West Philippine Sea? No? Hindi South China Sea yan, West Philippine Sea yan. May mga ganun pa sa komento, no? Huwag mong tawaging South China Sea, West Philippine Sea yan. May mga ganun mga kapatid. Gusto ko lang ninawin na hindi inaangkin ng Pilipinas yung buong South China Sea. Unlike doon sa ginagawa ng China na buong South China Sea ang inaangkin nila. Meron lang bahagi ng South China Sea na tinatawag nating West Philippine Sea. Yun yung 200 nautical miles exclusive economic zone. Sabi nga ni Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy, hindi naman natin inaangkin yung hindi atin eh. Ang kinukuha lang natin mga tol, yung karapatan natin doon mismo sa bahagi natin na hindi naman natin inimbento. 'Di ba? Yun ay batay mismo sa UNCLOS at sa arbitral ruling 2016. So ito panoorin natin si Commodore J. Tariela para ipaliwanag sa ating lahat at syempre para ma-educate na rin tayong lahat. Ano ba yung pagkakaiba ng West Philippine Sea at South China Sea? So panoorin natin to. Alam mo ba na marami pang Pilipino ang nalilito sa pagkakaiba ng South China Sea at ng West Philippine Sea? Ang South China Sea ay isang malawak na anyong tubig sa timog silangang Asya na may sukat na humigit kumulang na 3.5 million square kilometers. Ito ay napapalibutan ng mga bansang Pilipinas, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, Vietnam at ng China. Samantala, ang West Philippine Sea Kita nyo ang daming nakapalibot na bansa. naman ay bahagi ng South China Sea na sakop ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas na naaayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. 1982. Kasama dito at napapaloob ang Luzon Sea, Bajo de Masinloc at ang Kalayaan Island Group. Sa madaling salita, ang South China Sea ay tumutukoy sa buong rehiyon ng dagat habang ang West Philippine Sea naman ay sumasaklaw lamang sa bahagi ng karagatang sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito rin ang opisyal na terminong ginagamit natin upang ipahayag na mayroon tayong sovereign rights sa mga yamang dagat dito. Nagsimula natin tong tawaging West Philippine Sea noong panahon ni Pinoy. No? So, tama si Senator Marcoleta na ito'y hindi pa kinikilala nung graphic ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan nung institution na yun. Pero it doesn't matter, mga tol, no? Yan may kinikilala o hindi nung institution na yun, yung pangalan na yun, hindi pa natin na ipapatala doon. Pero kinikilala to ng buong mundo. Etong pangalan na to, kumbaga pinangalanan na natin tong West Philippine Sea, etong 200 nautical miles exclusive economic zone. Bagamat hindi pa nakatala yung pangalan, pero kinikilala ng buong mundo, kinikilala ng batas at nasa batas na meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. May pangalan man yan o wala. So para hindi tayo malito, wag na nating tawaging South China Sea, tinatawag natin siyang West Philippine Sea. O para mas malinaw lang sa inyong lahat. Kaya't mga kababayan, huwag tayong malito. Ang West Philippine Sea ay bahagi lamang ng South China Sea. At hindi tayo katulad ng China na inaangkin ang buong karagatan ng South China Sea sa pamamagitan ng mga guhit lamang. Ito ay sukat mula sa ating baseline na walang labis at walang kulang. Tama. Alam mo ba na Alright mga kapatid, so yan para mas malinaw sa inyo. Ang West Philippine Sea ay bahagi ng South China Sea. Pero kesa tawagin nating South China Sea of the Philippines, 'di ba? O kaya EEZ from South China Sea of the Philippines, tinawag na lang ng ating gobyerno na West Philippine Sea. Sa panahon niyan mga kapatid ni Pinoy, naglabas siya ng executive order na tawagin na natin tong West Philippine Sea. Kasi nasa kanlurang bahagi siya ng Pilipinas, mga tol, pero nasa timog naman siya ng China, kaya siya tinawag na South China Sea, pero sa atin West Philippine Sea kasi nandirito siya sa kanlurang bahagi naman ng Pilipinas. So sana malinaw sa ating lahat yan mga kapatid at sana wala nang malito at sana malaman ninyo na yung nagsasabi ng peace-loving country ang pinoproblema ng buong mundo ngayon. Alright mga kapatid, maraming salamat. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.